Pagdating sa usapin ng disaster preparedness, wala na tayong naririnig kundi go bag, bag out vehicle, bag out location, etc. etc. Lahat puro bag out or 72-hour go bag or gago bag. Pero never nating naririnig or hindi natin sinasagot yung tanong na paano ka makakarating dun sa bag out location mo or paano ka makakarating sa bag out vehicle mo man lang. Ang reality, especially for urban areas, karamihan ng mga tao namimiling manirahan sa high-rise simply because yun na lang ang available. Tsaka most likely yun ang more economical sa kanila, more practical sa kanila, malapit sa place of business, malapit sa grocery, malapit sa government offices. So nagiging practical choice ngayon ang manirahan sa isang condominium. Unfortunately, ang hindi nare-realize ng mga nakatira sa condominium is that we still live in the ring of fire. Hindi nababago yon. Nandyan pa rin yung realidad ng natural disasters, particularly ng earthquake. And while everybody is talking about airsoft dito, airsoft dyan, airsoft, hindi nila naiisip na meron pa rin mga natural disaster na maaring tumama sa atin even before magkaroon ng airsoft. So hindi naiisip ng karamihan yung ganon. Now seriously, the ugly truth of the matter is pagdating ng the big one or kahit na anong earthquake or natural disaster, kahit sabi mo ng sunog, danger area talaga ang condominium or a high-rise building. There's no getting around that. Yun talaga ang masakit na katotohanan. So, bakit nga ba hindi na pag-uusapan ang isang practical escape kit? Now, the practical escape kit is something that I thought of. Hindi ko alam kung ginagawa na ng mga disaster groups ito. I hardly ever hear anyone talking about it. Sa totoo lang. Kaya naisip ko, why not assemble a practical escape kit para dun sa mga taong nakatira sa high-rise. Kasi sa araw-araw na experience ko sa pag-aambulansya, kadalasan yung mga pasyente namin nasa high-rise communities. Which is why naiisip ko, masikip ang elevator. What if nakatira sila sa 40th floor at nagkaroon ng sakuna, hindi na nila magagamit yung elevator nila. More importantly, kapag may nangyari, kapag napinsala ang building, medyo malabo na ang chances mo of escape. To begin with, kapag natural disaster ang pinag-uusapan at ikaw ay nakatira sa isang high-rise building, asahan mo na you have less than 50% chance of actually surviving an earthquake or let's say a really, really large earthquake. Kagaya ng sinasabi nating the big one. Masakit man tanggapin pero yun ang realidad. Ano nga ba ang nilalaman ng practical escape kit? Ngayon, naisip ko tong kit na to. Specifically, ang components nito mga common items na pwede nyong mabili sa suking tindahan. Kumbaga, walang fancy gadget, walang exclusive lang na mabibili sa online or exclusive lang na mabibili sa specialty shops. Or sabi nga ng mga kaibigan nating Peste Prepper, tactical shops. So walang ganon. Wala akong nilagay dito sa practical escape kit na hahanapin mo pa somewhere. Hopefully, lahat ng mga components nito ay mabibili sa groceries or at best sa hardware. Let's start with the most important. So ito yung helmet, 'di ba? Or hard hat. Sa katawan natin, 'di ba? Common sense lang 'yan. Ang pinaka-importante ang parte ng katawan natin is the brain bucket, 'di ba? Yung ating coconut. And unfortunately, ang tinuturo lang ng mga disaster groups is gaganan mo lang ng kamay mo. Hello, ikaw ba si Superman at pag ginanon mo yung kamay mo, makakasalag ka ng gumuguho na beam o ding-ding or whatever. Hindi, di ba? Kaya napaka-importante ng isang hard hat or ng helmet. Now, ang mga hard hat, ginagamit sa construction yan. Kaya nga nilagay ko sa listahan at una sa listahan ng helmet because you have to protect your head. Okay, unless wala kang utak, di wala ka ng proteksyonan.
Pero joke lang. Ngayon, nabibili sa hardware ang helmet. And roughly mga 400, 600. Kung gusto mong high-end, bahala ka. Basta importante, meron kang helmet. Ngayon, ang ginagamit ko personally is an off-score bump helmet. Simply because may lalagyan siya ng flashlight. Kaya yun ang meron ako. Tsaka syempre, if ever na kailanganin kami na mag-rescue, practical siya sa akin. Isa pang gusto ko sa mga tactical style helmet is malalagyan ko siya ng ilaw ng bisikleta or strobe na pwede kong ilagay sa likod in case na pumasok ako sa isang building, at least may visibility ako na strobing light. Ngayon, kung wala naman kayong mahanap or wala kayong budget para sa construction helmet or hard hat, pwede rin gamitin yung pambisikleta. Yung setup ng bike helmet ko, may ilaw sa harap, may ilaw sa likod. So, halos kapareho na rin ng tactical style helmet. Ngayon, hindi siya kasing tibay ng construction or ng bump helmet, pero mabuti na yun kesa wala. Isa pa, kapag nakamount na sa helmet yung ilaw nyo, at least you have your hands free. Diba? Pwede nyong salba yung anak nyo, asawa nyo, whatever. The thing is, you can use both of your hands for other important things. Now, the next item na importante is a torch or a flashlight. Kagaya nga sa tactical helmet, meron siyang flashlight. Why? Because most likely yan kapag ikaw ay tumatakas sa iyong condominium or high-rise office, malamang wala ng ilaw or diminished na ang light, medyo madilim na. So, kailangan nyo ng ilaw. Ngayon, pag sinabi nating flashlight, huwag kayong bibili ng super lakas kagaya ng mga sinasabing enthusiast na napakahilig sa malalakas na flashlight. Ngayon, hindi nyo kailangan ng malakas. Ang kailangan nyo is low-powered para mas matagal ang ibibigay na runtime para dun sa flashlight nyo. And why is this important? Kasi hindi nyo alam kung gaano katagal kayong may stock up just in case, di ba? So kung high-powered yung flashlight nyo, you only have a few minutes. Pero kung ang gamit nyo ay low-powered flashlight, mga ilang oras din tatakbo yon depending on gaano ka-fresh yung battery ninyo. The point is, you have a few hours, hindi yung minuto lang. Ngayon, pagdating sa headlamp, yung headlamp na meron ako, pwede nyo mabili sa palengke or sa Divisoria. Chipanga lang siya na headlamp, pero AAA ang battery, low-powered, at merong red light. Now, the red light is important to protect your night vision. So, hindi siya fancy na branded na headlamp. Importante, pwede ko siyang ilagay sa ulo. Again, I have my hands free. So, in case na wala kang helmet, pero at least nasa ulo, kung meron ka man hahawakan, meron kang kailangan mong kumapit, magagawa mo. So, remember, in a situation like that, consider nyo na lang na demolition site ang condominium or high-rise building kapag may nangyaring sakuna. Kaya napaka-importante ng helmet tsaka ilaw is because 1, maaring low light or no light. 2, maraming bumabagsak sa ulo nyo. Kaya napaka-importante nung dalawang first items na yon. Going along with the PPE, kailangan din na meron kayong gloves. Kapag ganyan na gumuguho na yung building, wala na kayong mahahawakan ng maayos. So malaki yung possibility na marami ng broken glass, marami ng jagged metal, marami ng bato. And as much as possible, protect your hands kasi kailangan yung kumapit or kung wala kayong flashlight, mangangapa kayo. And chances are, gagamitin nyo yung kamay nyo para mangapa. So kung walang protection yung kamay ninyo at kayo ay nasugatan, dagdag sakit ng ulo pa yun. Along with the PPE is eye protection. Why? Because we have to protect our vision. And alam naman natin kapag may falling debris, maari kang mapuwing, maari kang matalsikan ng kung ano sa mata mo. And imagine, low light na nga, nangangapa ka na nga, wala ka pang makita, bulag ka pa. It's not a very good situation to be in. Kaya minimize natin yung mga injuries na preventable. Preventable naman yung mga injuries na yan unless hindi mo nakita, nabagsakan ka ng buong dingding or buong floor, diba? At least yung mga minor na cuts and bruises, maiwasan natin. Eye protection, napaka-importante. Your sense of sight and your sense of touch are very important. Eye protection and gloves. Okay, next item.
palagi kong nababanggit sa aking mga lecture is a good pair of shoes. Why? Again, because you can get injured in practically any part of the body, pero pag ikaw ay natibo sa paa and you're trying to escape, good luck na lang, di ba? Yun ngang maliit na bato mapasok sa loob ng tsinelas nyo, di ba? Nakakabwisit na yun eh. How much more kung kayo ay natibo ng pako or jagged metal or bato sa paa. Then you're trying to escape, di ba? Nagmamadali kang makatakas, na-injure ka sa paa. Good luck, di ba? So, a good pair of shoes. Now, before I continue, you're going to ask, paano ko isusuot lahat ng yon? Again, all of these things are a matter of opportunity. So, kung meron kang time na magsapatos, or kung ikaw ay nasa office building, malamang nakasapatos ka na. Pero kung ikaw ay nakatira sa condominium, magsasapatos ka pa. But there should be a way to strategically place all of these items in your home. Big sabihin, hindi masyadong malayo sa'yo, hindi rin imposibleng maabot. Pwedeng sa bedside, pwedeng malapit sa pinto, but isipin nyo na lang din kasi yung possibility na gamitin ninyo. Ngayon, kung nasa bahay kayo, then put it somewhere na pwede nyong madampot easily at alam ng lahat ng member ng family na nandun yung pinaka-escape kit ninyo. The next item is a hatchet or a small axe. Ngayon, pwede naman ding multi-tool, pwede naman ding whatever tool na meron sa bahay, pero just think about it. The hatchet kasi will help you gain escape. So, kung may bumagsak na something na kaya naman ng palakol, you can use it to jam a doorway. Pwede mo siyang ipang wedge, pwede mo siyang ipang breach. Malaki ang magiging silbi ng palakol. Kaya nga ang mga bumbero may daladalang palakol kapag pumapasok sa isang fire scene. And you can get an axe easily sa mga hardware store or even sa palengke, may nagbebenta niyan ng palakol. So maraming gamit yang palakol. It takes a little bit of skill, di ba? Pero hindi siya kagaya ng sabi mong multi-tool na magdidistrong ka ng tornilyo sa kalagitnaan ng bumabagsak na building. I doubt it. The multi-tool is for finer work. Pero kung may time element, kagaya ng disaster, hindi mo na, wala ka ng time na gamitin yung multi-tool mo. Kailangan, if you have to chop the door down, you're going to have to do it with an axe, not with a multi-tool. Next, pwede mo namang ibulsa is a whistle. So just in case ikaw ay matrap, di ba? Imbes na sumigaw-sigaw ka, pumito ka na lang. Mas malayo ang mararating ng tunog ng pito kesa ng sigaw mo. Tsaka less energy, and in the event na may naghahanap sa inyo, very distinct ang tunog ng whistle. Self-explanatory ang whistle. Rope. Now, the rope na nakalagay sa kit na to, although load-bearing siya, isipin nyo na gagamitin nyo yung rope to tie in family members. So halimbawa, marami kayo, grupo kayo. Itali nyo sa sarili nyo yung rope para just in case magkawalaan kayo, you can easily tug on the rope. Now, I don't advise, unless you are trained in rappelling, na gumamit ng rope as a means of escape. Medyo skill-intensive yun. Ngayon, kung wala kayong training, wag nyo nang balakin. But the rope will be useful to tie in your family members para alam nyo, hindi kayo magkawalaan. Yun ang main purpose ng rope. Now, in terms of supplies, the most immediate thing na pwede mong dalhin that I recommend that you bring with you is a bottle of water. Ngayon, wag na muna nating isipin yung pagkain or anything like that. Napaka-importante ng tubig. Besides, in a timeless life situation, meron ka pa bang opportunity na makainom ng tubig? Hindi natin masabi. Because in an escape scenario, ang gusto mong magawa is get out of the building in the soonest possible time. Ngayon, kung medyo na-stock up ka, kailangan mo magpahinga, maganda na meron kang konting tubig na dala. So, it will help sustain you for the short term. Hindi siya pang long-term na sustainment. Ano yun? Expected nyo na forever kayo sa underground. Hindi. Panandalian lang yon. So, remember that. Any decent water container will do. So, alam niyo na kung saan makakabili ng ganun. Kahit nga bote ng mineral, okay na yun, di ba? Basta may dala kayong tubig. And the last item is a first aid kit. Ngayon,
Nilagay ko siya sa bandang huli simply because in a situation like that, most likely, wala kang time na mag-treat ng injury. Kaya nga natin inuna yung personal protective equipment para maiwasan mo na yung pagfa-first aid sa sarili mo or sa kasamahan mo. Ang priority nyo is makalabas. Pero if ever may na-injure ng seryoso, then shit happens. Di ba? Yun na lang yun. Hindi ka magkakaroon ng enough time para makatakas. Because even if you're able to treat an injured person, kung malala yung injury niyan, then you will have to wait for outside help para lang ma-extricate yung injured member of the party or member of the family. Kaya nga, even pagdating sa first aid kit, ang necessary items dyan para sa akin, some PBT bandages and trauma shears. Not much else. Kumbaga, magdala ka lang ng bandages, some way to secure the bandage like tape, and a pair of trauma shears para meron kang cutting tool in case that you need to perform anything that needs cutting. Pero sa totoo lang, malabo na meron kayong time na mag-treat ng injury. In a disaster scenario, magagawa nyo lang yon paglabas nyo na. That's just a thought to consider pagdating sa first aid. So now, maybe ang tanong nyo, bakit wala akong dalang pagkain? Bakit wala akong dalang damit? Bakit wala akong ganito, ganyan? Because, yung sinasabi ko sa inyo is a personal escape kit. Hindi siya go bag. Ngayon, the reason why napaka-konti lang ng laman ng personal escape kit is para maging streamlined siya. Remember na in a collapse structure scenario or a collapsing structure scenario, you will need to be agile, you will need to be mobile. Kailangan makakayanan yung lumusot-lusot sa mga kakarampot na espasyo lang. And if you have everything on you like your 72-hour go bag, good luck, hindi kayo makakalusot-lusot yan. Kaya napakakonti lang ng laman ng personal escape kit natin. Then again, some people will ask, paano yung aking mga toys? Lalo na yung mga tactical dyan, di ba? Paano na yung toys ko? Well, again, shit happens, di ba? Sipin nyo na lang, bumaba ka ng hagdan, di ba? You're trying to escape an earthquake scenario, tapos may dala kang M4, di ba? Sinong babarilin mo, boy? Besides, anong itsura mo sa mga kapitbahay mo sa building na dala mo lahat ng laruan mo habang pababa ka ng building, naka-ballistic helmet ka, naka-armor? No way. I mean, all the valuables you have in this world, tapon mo na lahat yon. Kasi ang priority ng personal escape kit is para sa'yo, na maka-escape ka, na makatakas ka agad. Okay? Hindi yung alalahanin mo pa yung mga valuables mo. In the first place, gumuguho yung building. Demolition site yan ngayon. Kumbaga, sarili mo nga mahirap na isalba. Meron ka pang pamilya na isasalba. What if meron pang PWD sa pamilya mo? Ano na lang yung mga yon? So, unahin mo pa yung mga toys mo, di ba? Medyo unrealistic na yon. Besides, prepper ka, di ba? Anong ginagawa mo sa high-rise? Hindi mo ba naisip yun? There you go, pagdating sa mga valuables. Masakit man aminin, di ba? That's the ugly truth. Lunukin mo na lang. Kasi kung pamilyado ka, alangan namang unahin mo yung mga laruan mo kaysa yung pamilya mo. Pinag-uusapan natin is a personal escape. Ibig sabihin, this is only the first part of a much larger problem. The ugly truth of the matter is, tingnan nyo lahat ng high-rise communities within Metro Manila na lang. Di ba usually tabi-tabi sila na matataas na building? So assuming na nanggaling ka ng 40th, 50th, 60th floor, nakababa ka sa baba, gumuho yung building. Saan ka ngayon tatakbo? Diba? That's another problem altogether na hindi na natin kayang masolve. Ngayon, ang sinasabi ko lang, ang suggestion ko lang para sa video na ito, para sa presentation na ito, is merely getting out of the building na buo. Yan lang muna yung kaya nating solusyonan. Let's be realistic about the situation. Hindi na natin kayang isolve yung gumuguhong building di ba? At the very best, the personal escape kit will guarantee that you can get out. Pero yung caveat nga dito, isip-isip na lang kayo kung nasa medyo matataas na floor kayo. Yung nga nasa second or third floor kayo, medyo mahirap nang mag-extricate, di ba? Mahirap nang egress. How much more kung nasa taas kayo?
nobody I know of in the community ever talks about. Kasi marami rin sa prepping community na nakatira sa mga high-rise. Kaya medyo mahirap pag-usapan yung ganun. But that's the reality. Pasensya na po. Pasintabi na lang po sa mga apektado. Pero yun po ang masakit na katotohanan. That's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel Raw. Good luck na lang, people.